Yun, sinasend sa akin tong video na to. Halika kayo, panoorin natin tapos explain ko sa inyo. Nag-diet lang ako pero muntik na akong mamatay. Disclaimer, lahat po ng sasabihin at i-explain ko ay base sa aking na-experience. Marami ang nagtatanong kung ano yung maling diet na ginawa ko na nagresulta sa pagkakomatose ko. Ako po ay may type 2 diabetes. Bukod sa hindi ko pag-take ng aking maintenance, sumubok ako ng diet na nakita ko noon na usong-uso online. Explain natin yan. Full disclosure po, nagpaalam ko kay Ate Chinky na gagamitin ko yung video niya to explain a point. At full disclosure din, matagal ko nang nakilala si Chinky Navasero at isa siya at ang kanyang pamilya sa mga nakandal ko noong pandemya pa. Pero sa katotohanan ng bagay, medyo may katigasan din naman talaga ang ulo niya. Naalala ko pa nga noon, mayroon siyang comment sa akin na isa siya sa mga inis na inis sa akin kapag sinasabi ko yung tungkol sa dirty ketogenic diet at ang mga kaakibat na risks nito, pero hindi siya nakinig. At lately, sa mga messages namin sa isa't isa, sabi nga niya, kung nakinig ako sa iyo noon pa, baka naiwasan ko yan. Anyway, narin yun naman na siguro ang sinabi niya, nag-try siya ng sobrang nauusong diet noon na siguro alam niya naman na kung ano, pero ayoko na lamang sabihin dahil baka sabihin pa ng iba dyan naninira ako. Pero ang gusto ko lang naman talaga ay i-correct yung mga mali dahil kung katulad kayo ni Ate Chinky na isang diabetiko tapos hindi pa compliant sa meds at nagtatry basta-basta na lamang ng diet na walang medical supervision at nutrition supervision, pwede talaga itong magdulot ng problema at komplikasyon. Tulad nga na nangyari sa kanya, siya ay nakaranas ng tinatawag na diabetic ketoacidosis. Nangyayari dyan dahil nga hindi siya compliant sa meds at sumubok lamang basta-basta ng diet tapos hindi rin pala sustainable para sa kanya. Nagkaroon ng imbalance sa kanyang katawan leading to diabetic ketoacidosis. Discuss natin tong DKA. Actually, na-discuss ko na rin ito sa video namin kay Mona Alawi. Itong DKA nangyayari kapag sobrang starved ang muscles natin for energy na galing talaga dapat sa ready source ng carbohydrates. Kapag ganyan, i-break down yung fat for energy and in the process, magpo-form ng ketones. Bagay na gustong-gusto ng mga proponents sa diet na to. Pero kapag sobrang dami ng ketones mo sa katawan, tapos coupled pa ng mataas na blood sugar, pwedeng maging diabetic ketoacidosis yan na kapag hindi naging maayos ang control, pwedeng magtuloy sa tinatawag na diabetic coma. Ang isang pasyenteng nakararanas ng DKA ay maaaring magsimulang makaramdam ng mabilis at malalim na paghinga, dry skin, dry mouth, fruity smelling breath dahil nga sa ketones, pananakit ng ulo, pagsusuka, panghihina ng katawan at kung maging coma nga ito, pagkawala ng ulirat. Isa pa sa maaaring nangyari dyan dahil nga hindi medically supervised ang ginawa ni Ate Chinky, pwedeng bagsak na bagsak ang asukal niya noon dahil sa kanyang diet at nagtuloy-tuloy ito leading to diabetic coma. Kapag bagsak na bagsak ang asukal, pwedeng makaranas ang isang pasyente ng panginginig ng katawan, sobrang pagkapagod, panghihina, pagkahilo, pananakit ng ulo, hirap sa pagsalita, pagbubulol-bulol, confusion at pati na rin pagkawalan ng malay. Kay Ate Chinky, nakomatose siya for 9 days at kinailangan siyang tubuhan kaya kung makikita nyo sa video, naka-tracheostomy siya. Alam nyo, hindi biro ang nangyayaring ganito sa mga pasyente. Kaya hindi rin ako nagbibiro na huwag kayong basta-basta sumubok ng kung ano-anong diet na nakikita ninyo online nang hindi kinukonsulta sa inyong mga doktor at kung hindi kayo guided ng isang nutritionist. Edit ko lamang po yun. Hindi lang basta nutritionist, bagkus kinakailangan isang lisensyadong dietitian at nutritionist para guided kayong maigi. Maaaring meron na namang magsasabi dyan na hindi ko naiintindihan ang pagkakaiba ng nutritional ketosis sa diabetic ketoacidosis. Naiintindihan ko po yun, magkaiba silang dalawa, pero pwedeng maging trigger ang nutritional ketosis ng diabetic ketoacidosis. Kaya para sa mga magsasabi niya na okay naman sila sa ginagawa nilang diet, tandaan ninyo, hindi porke maging maganda ang resulta sa inyo ng isang diet, ibig sabihin magiging okay na rin, maganda na rin ang resulta para sa lahat. Huwag nyo na rin sabihin na bilang doktor, ayaw kong maalis sa mga pasyente ko ang mga gamot dahil wala akong kikitain. Wala po akong butika. Mag-isip din po kayo. Ginagawa ko itong pagko-content ko dito sa social media dahil ayaw ko na nga magkasakit kayo para hindi na ako magklinika at para makagawa ko ng mga bagay na for my passion. Pero patuloy pa rin kayong nagkakasakit sa mga pinagagagawa ninyo. Isa pa, patuloy pa rin ang buhos ng mga pasyenteng nagtatry ng kung ano-anong fad diets online tapos hindi naman pinaninindigan ng mga coaches nila kapag ka nagka-problema kaya napupunta sa aming mga doktor at nagsisisi. Yung iba nga, aminado pang basher ko noon pero namulat na sila sa
sa katotohanan ngayon na walang shortcut sa pagpapapayat at ang goal ng weight loss, tulad nga ng sabi ni Dr. Michael Greger, ay to be fit and healthy and not to fit in a skinnier casket. So paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo dahil ulitin ko lang, ayaw na ayaw kung nagkakasakit kayo. At sa huli, tayo-tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit next episode. Ingat!